Sa isang sikat na paaralan sa Valenzuela ko unang nakilala si Claire. Second year ako at first year naman siya. Irregular student at may back subject ako nung mga panahon na yon, kaya meron akong subject na magkaklase kami. Lutang na lutang yung kagandahan ni Claire sa buong campus namin. Para siyang Koreana o Japanese na may western blood. Head turner talaga kumbaga. Kaya naman hindi ako umaasa na mapapansin niya ako. Sapat na nga sa akin na paminsan-minsan ay magtama yung paningin namin. Pero isang beses nga na magkaroon kami ng group activity at naging magkagrupo kami. Doon na nga ako nagkaroon ng pagkakataon para magkakilala kami. Doon ko napagtanto na di lang pala siya maganda, matalino at mabait din. 4 kami sa grupong yon pero kami ni Claire ang laging magkasama lalo na sa mga research at pag may bibilin kaming gamit or supplies. Pero kahit pa sa tingin ko naging close kami dahil sa group activity na yon, hindi ako masyadong umasa na masigit pa sa magkaibigan ng magiging turing sa akin ni Claire. Marami kasing pumoporma sa kanya na sa tingin ko ay mas gwapo at may kaya sa buhay. Mga dekotse pa nga yung iba. At dahil nga dun, matapos yung group activity namin ay umiwas na ako sa kanya. May mga oras pa din na magkausap kami, pero madalas ako na yung gumagawa ng paraan para umalis. Pero fast forward nga, malapit na matapos yung semester namin nun, nang magulat ako nang lapitan ako ni Claire. Dylan, iniiwasan mo ba ako? Mahina niyang tanong sa akin. Hindi paano mo masabi? Sagot ko naman. Bahagya itong yumuko. Nakita kong nag-alangan pa siyang magsalita pero maya-maya pa nga nagwika itong, wala, sa sem break balak namin mag-outing sa probinsya ko. Kasama nila Kylie at Leia yung mga BF nila. Gusto mo ba sumama? Napatigil ako at napatulala nung sandaling yon. Tama ba yung narinig ko? Inaaya ako ni Claire na sumama sa outing ng mga kaibigan niya na parehas may kasamang boyfriend. Tinanong ko siya kung sino-sinong kasama. At sumagot naman siya na kaming 6 lang kung sasama ako. Magkaklase silang 5 ni Claire. Si Rainiel na boyfriend ni Kylie at si Alex naman na BF naman ni Leia. Okay din naman sila kasama sa klase namin. Hindi naman ako na out of place, lalo pag naging magkagrupo kami sa mga activity. Kaya hindi na din ako nagdalawang isip na magsabing sasama nga ako. Napayaka pa nga ng bahagya sa akin si Claire. Pero saglit lang at tila namula pa ito na parabang nahiya. Dumating na nga ang araw na babiyahe kami. Pinaghalong kaba at saya ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Umaga kami umalis at ilang oras din ang naging biyahe namin sa kalsada. Hapon na nun kaya nagpresenta ako na pumalit kay Rainiel na magmaneho dahil napansin kong pagod na siya. Lumipat din si Claire sa front passenger seat at nagpalit sila ni Kylie para daw makapagkwentuhan pa din kami at hindi ako antukin. Which is hindi naman talaga ako inantok sa buong biyahe namin dahil katabi ko nga si Claire. Paminsan-minsan ay dumadantay din siya sa balikat ko para umiglip kaya talagang gising ang diwa ko. Dapit hapon na nga ng mga oras na yon at malapit na magdilim. Nasa kabaan kami ng kawalan, puro palayan ng paligid at wala na akong kabahayan na matanaw. Dirt road yung daanan kaya marahan lang ang pagmamaneho ko. Nang sa di kalayuan ay may natanaw akong tila isang malaking ibon. Kulay itim ito at tila walang balahibong ulo hanggang sa mga leeg nito. Nasa pilapil ito ng isang malawak na palayan sa gilid ng kalsada. Binukan ito ang malaki nitong pakpak at unti-unting pinagaspas. Malakas at kakaiba ang huni nito. Nakakakilabot ito pakinggan. May hahalin tulad ko nga ang tunog nito sa isang malaking palaka. At nang malapit na nga kami, tsaka ito lumipad papunta sa direksyon na tinatahak namin. Napasabi na lang ako ng, "Ang laking ibon nun ha, parang kasing laki ng tao." Pero paglingon ko sa mga kasama ko ay pare-parehas palang tulog. Maya-maya pa nga ay ginising ko si Claire dahil mayroong sangandaan na dadaanan. Nagising naman ito
at pupungas-pungas na lumingon sa labas ng sasakyan. At paglaon ay tinuro ang direksyon. Tinuloy ko nga ang pagmamaneho nang mapakunot ang noo ko dahil muli ko na naman nakita yung itim na ibon na tila ba sumasabay sa amin. Hindi ko alam kung ito pa din yung ibon na una kong nakita, kaya tinanong ko si Claire, "Madami bang ganong ibon dito sa lugar na to, Claire? Parang kanina ko pa kasi nakikita yung malaking ibon na yun eh." Sabay turo ko pa sa bintana. Tila ba nagulat siya sa tanong ko kaya umaayos siya sa pagkakaupo. Sabay seryoso itong nagwika. Anong ibon? Anong itsura? Habang lumilinga-linga pa sa bintana ng sasakyan. Sumagot naman ako at nagsabing, "Kulay itim yata yun eh. Tapos malaki yung pakpak at parang kalbo yung pinakaulo nito. As in walang balahibo." Nanlaki naman ang mga mata niya sa sinabi ko at tila hindi kaagad nakapagsalita. Maya-maya pa nga, natanaw ko sa di kalayuan ang isang may katandaang babae na tila pumapara sa sasakyan namin. Nakatayo ito sa harap ng kukurap-kurap na poste ng ilaw. Maduming po ng duster ang suot nito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero hinintuan ko ito at binaba ko ng bahagya ang salamin ng bintana ng sasakyan. "Inang, may problema po ba?" Tumingin ito ng direkta kay Claire na tila ba kilala niya ito. Yumuko si Claire na sa panahon na yun ay wala pa ding imik. Unti-unti itong humawak sa braso ko at yinugyug ako. Tara na, Dylan. Mahina nitong wika. Tinignan ko uli yung matanda pero wala pa din itong imik na nakatitig kay Claire. Kaya nagwika na lang akong, "Sige po, una na kami, Inang. Malayo pa po kasi kami at dumidilim na rin." Sinabi ko yon kahit hindi ko naman alam kung malayo o malapit na ba kami. Sabay nagpatuloy na nga ako sa pagmamaneho. Ilang minuto pa nga nagwika si Claire na lumiko daw kami sa isang sementadong kalsada. May nadaanan kaming konkretong arko ng barangay at mula doon nakatanaw na nga uli ako ng ilang kabahayan. Magkakalayo pa rin ito pero kahit paano ay tanaw na ng mga nakatira ang mga kapitbahay nila. May mga sariling taniman ng bawat bahay ng kung ano-anong gulay. Kay ganda pagmasdan at refreshing sa mata ang ganong tanawin, lalo na sa mga laking lungsod na gaya ko. Probinsyang probinsya na talaga. Pati ang simoy ng hangin, masasabi mong sariwa ito at wala talagang polusyon. Ilang minuto pa nga ay tuluyan ng nagdilim. Nakita kong nagbalik na ang mga ngiti ni Claire habang nakatanaw sa di kalayuan. Ayan na yung bahay namin. Lumingon naman ako at nakita ko ang isang bahay na napapalibutan ng mga taniman ng gulay. Simple lang ito pero makikita mo din na talagang may kaya kahit paano ang nakatira. Konkreto kasi ito, may second floor at yero ang bubong. Hindi katulad sa ibang bahay na nadaanan namin sa lugar na yon na pawid pa ang bubong o kung hindi naman ay kahoy pa ang ibang parte ng bahay. Niliko ko nga ang sasakyan at pinarada sa bandang bungad nito. Nagising nga ang mga kasama namin at para bang naalimpungatan. Andito na tayo? Anong oras na ba? Wika pa ni Leia. Grabe, Claire. Di mo naman sinabi na nasa ibang planeta pa yung probinsya nyo. Sa sobrang layo. Biro naman ni Kylie. Tinapik naman ni Rainiel ang balikat ko at umakbay pa. "Uy, parang Dylan, buti na lang talaga marunong ka din magmaneho. Kundi baka inabot na tayo ng kinabukasan. Antok na kasi talaga ako kanina." "No problem, pre. Salita na lang ulit tayo pag pauwi. Sanay naman ako magmaneho ng matagal." Wika ko. "Pasensya na mga tol ah. Ako kasi di ako marunong mag-drive eh. Kahit bike nga, nasisemplang pa ako." Pakamot ulong wika naman ni Alex. Maya-maya pa nga ay may lumabas sa bahay na may katandaang babae. Yumakap ito kay Claire at narinig ko na tinawag niya itong Lola Iska. Napakunot ang noo ko nang mapansin ko na parang hawig ito ng matandang babae na pumara sa amin. Ang pagkakaiba lang maputi at buhaghag ang buhok ng babaeng nakita namin. Nagmano kami sa isa at magiliw naman itong bumati sa amin at nagpakilala. Matapos nun, habang kinukuha nga namin yung gamit namin sa sasakyan, aksidente kong narinig si Claire habang kausap niya yung lola niya. Lola,
Kala ko po ba wala na dito si Lola Alma? Kaya nga po umuwi na uli ako rito. Kasi nakausap ko si Tio Arnold. Tila nabigla ang lola niya sa sinabi ni Claire. Wala na nga ang Tia Alma mo. Nakita mismo ng Tio Arnold mo kung paano nasunog yung kubo nito sa bundok. Pero nakita namin siya kanina, Lola. Pinara niya yung sasakyan namin. Napabuntong hininga ang lola ni Claire sa narinig nito. Luminga-linga ito sa paligid at nagwikang, Halina't papasukin mo na yung mga kaibigan mo. At sasabihin ko kay Tio Arnold yung sinabi mo. Pumasok nga kami sa bahay at naghapunan. Pagtapos ay umakyat na kami sa pangalawang palapag. Magkakasama kaming tatlo nila Rainiel at Alex sa kwarto at silang tatlo naman nila Claire, Leia at Kylie sa kabilang kwarto. May kalakihan ng kwarto na tinuluyan naming tatlo. Meron itong makalumang bintana na may kahoy pa na parang jalousie. Nakaharap ito sa iilang puno ng mangga sa likod bahay. May ilang maliliit na poster rito na nagbibigay liwanag kahit paano sa likod ng bahay nila. Malamig ang sariwang hangin na kahit pa hindi kami mag-electric fan, okay na. Ang problema lang medyo malamok. Dahil nga sa pagod hindi na kami nakapagkwentuhan pa nung gabing yon. Rekta tulog na nga kumbaga. Pero sumapit ang madaling araw naalimpungatan ako dahil sa kagat ng lamok. Wala din akong kumot kaya minabuti kong maghanap ng kahit tuwalya sa bag ko. Nang sa pagtayo ko nga ay may pumukaw sa paningin ko. Tila may sumilip sa bintana. Unti-unti kong nilapitan ito at bigla na lang may tumalon na kung ano palayo. Para bang malaking itim na pusa ang itsura nito. Hindi ko sigurado pero kitang-kita ko kung paano ito tumalon ng napakataas mula sa bubong na nasa harap ng bintana papunta sa malapit na puno sa likod ng bahay. Muli itong lumingon papunta sa kinalalagyan ko. Nang tila ba, unti-unting naging hugis tao ang itsura nito. Kitang-kita ko ang mahabang buwaghag na buhok nito. Tila nanlilisik pa ang mamula-mulang refleksyon ng mga mata nito. Napasinghap ako sa nakita ko kaya kinusot ko ang mata ko. At nang muli ko nga itong tanawin ay wala na. Minabuti kong ang isaradong bintana at nagmamadaling bumalik sa higaan. Kinabukasan, gumising kami at nag-almusal. Hindi ko na rin binanggit sa kanila yung nakita ko kagabi. Di ko na din kasi alam kung nananaginip lang ba ako o baka namalikmata lang dahil sa bigla kong pagtayo. Matapos nga mag-almusal at mag-asikaso, napagpasyahan namin na mamasyal at mag-trekking sa araw na yon. May maliit na talon daw sa bundok, di kalayuan sa bahay nila Claire. Bale maglalakad lang kami dahil pilapil at mga palayan ang dadaanan papunta ron. Sasamahan naman daw kami ng Tio Arnold ni Claire kaya hindi naman siguro kami maliligaw. Bale mabanggit ko din pala ng konti yung background ng family ni Claire. Ang tiyo ni Claire na si Tio Arnold ay nakababatang kapatid ng ama ni Claire na kasalukuyang nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Hiwalay po yung parents niya at sa lola na po talaga siya lumaki bago siya nag-aral sa Kamaynilaan. Balik nga po sa kwento. Dumating nga si Tio Arnold na naka-tricycle. Kasama nito ang anak nitong nagngangalang Buknoy. Sinalubong ito ni Claire nang may pagkasabik. Buknoy, ang laki mo na kagad ha. Halos 2 years din tayo hindi nagkita. Wika ni Claire habang yakap ito. Ate Claire, buti umuwi ka na uli. Miss na kita eh. Kaya nga ako umuwi para makita ko din yung paborito kong pinsan. Nick, ako lang naman talaga pinsan mo eh. Pakamot ulo na wika naman ni Buknoy. Sabay nagtawanan sila. Pinakilala kami ni Claire isa-isa sa Tio Arnold niya. Magiliw din naman itong bumati sa amin. Lumipas nga ang ilang oras matapos namin maghanda ng babaunin ay umalis na kami sa bahay at nagsimulang maglakad. Dumaan kami sa iilang bahay at palayan bago namin narating ang paanan ng bundok. Kilala si Tio Arnold sa lugar kaya sa tuwing may nakakasalubong kaming mga tao nagbabatian sila. Kilala niya din halos lahat ng mga kalugar nila kaya hindi kami nahirapan kahit pa dumaan kami paminsan-minsan sa mga pribadong lupa.
Naging masaya naman ang pag-akyat namin sa bundok. Lalo pa nga pag may nakikita kaming mga puno na may bunga, inaakyat ito ni Buknoy o kaya naman ay susungkitin niya ito para sa amin. Payapa nga namin narating ang talon. Sobrang ganda nito, malinis ang tubig at walang basura sa paligid. Malamig ang tubig, kaya naman para bang mga bata na nagtampisaw kami rito. At ang mas nagpadagdag pa nga sa ganda nito ay solo namin ang buong talon. Maayos na nga sanang lahat hanggang sa sumapit ang hapon nang bigla na lang nagwika si Alex. Mga pre, napansin niyo ba yung ali dun sa may batuhan? Kanina pa nakatingin sa atin eh. Oo nga eh, nakita niyo din pala. Kanina habang paakyat tayo rito sa bundok nakita ko din siya. Sure ako na siya din yun kasi yan din yung suot niya eh. Kulay pulang duster. Dagdag naman ni Riniel. Nang lingunin nga namin ito, napakunot ang noo ko dahil pamilyar ito. Siya yung babaeng pumaran sa sasakyan namin. Nilingon ko nga si Claire at muling nagbago ang reaksyon nito. Tila ba nakakita ito ng multo. Sa pagkakataong yun, tumakbo ito sa kung nasan si Tio Arnold at nagmamadaling nagsumbong. Nagmamadali nga na binitbit ni Tio ang mga bag namin at pinapuntahan kami kay Buknoy. Tinawag naman kami nito at nagsabing, Mga kuya, mga ate, kailangan na daw nating umuwi, sabi ni tatay. sa nagpapanik na boses. Nagtataka man syempre sinunod namin ito. Di na kami nagbihis ng tuyong damit at umalis na kagad. At dahil nga sa kasalukuyang nandun yung matandang babae sa dinaanan namin papunta sa talon, sa kabilang parte kami dumaan at palayo kami sa pwesto ng weirdong manang. Nagtataka man, minabuti namin na wag na lang magtanong at mag-focus na lang sa pagbaba ng bundok. Nang makababa nga kami sa kabilang parte ng bundok ay may nakita kaming sunog na kubo. Habang patuloy kami sa paglalakad, narinig kong sinabi pa ni Buknoy kay Claire na, Ayun yung bahay ni Lola Alma oh. Paano kaya siya nabuhay uli? Sunog na yun eh. Naguluhan ako sa narinig ko nung mga oras na yon pero hindi pa rin ako nagtanong. Ilang oras pa nga ang lumipas at nakabalik na din kami sa wakas sa bahay ng lola ni Claire. 4:00 na nun at pagod na kaming lahat. Sinalubong kami ng lola ni Claire nang may pag-aalala. Lumapit ito kay Tio Arnold at nagsabing, Naku Arnold, buti at nakabalik kayo. Pinilit ko kayo pasundan kanina pero di na yata kayo naabutan nung inutusan ko. Bakit Nay? Anong nangyari? Nilibot ni Lola ang tingin niya sa amin bago nagwikang, Halina't pumasok muna kayo. Kailangan malaman na din ng mga kaibigan ni Claire to. Nagkatinginan kaming lahat na tila nagtataka. Pumasok nga kami at umupo sa hapag. Nagsimulang ipaliwanag ni Lola Iska ang lahat sa amin. Mga apo, naniniwala ba kayo sa aswang? Marahang tanong ng matanda. Nagkatinginan kami nila Alex at Riniel. Tila kinilabutan naman kaya nagyakap si Kylie at Leia. Nakayuko naman si Claire na para bang nahihiya ito sa amin. Nagpatuloy magsalita si Lola nang tila wala kaming naging tugon sa tanong niya. Sa maniwala kayo o sa hindi, meron kasi akong kapatid na isang aswang, si Alma. Ilang taon na ang lumipas simula nang manggambala ang isang nilalang dito sa lugar namin. Ilang beses sa isang linggo nagkakaroon ng mga pinapatay na hayop. Wakwak ang mga tiyan ng mga manok, kambing, at minsan pa nga baka o kalabaw. At katakatakang sumabay lahat ng to nang lumipat dito si Alma. Nung una ay akala ko nagkataon lang. Ayokong magbintang kahit hindi naman talaga kami malapit ni Alma. Kapatid ko pa rin kasi siya. Matagal kaming hindi nagkita, ilang dekada. Kaya nabigla ako sa pag-uwi niya rito sa bayan namin. Nanggaling siya sa lugar ng asawa niya sa Kabisayaan. At sa di ko alam na dahilan, bigla na lang siyang umuwi rito. Bigla siyang naging interesado sa kung meron daw ba akong apong babae. Nung una hindi ko naman binigyan ng masamang kahulugan ng lahat. Dinadala niya ng kung ano-anong pagkain si Claire. Pero itong si Claire, hindi niya kinakain. Akala ko ayaw niya lang pero nang minsang nahuli ko si Claire na tinatapon yung pagkain,
nalaman kong para bang nabubulok na laman loob pala ang pagkain na binibigay ni Alma. Nang tanungin ko si Claire kung bakit naging ganun ang itsura ng mga pagkain, sinagot niya na nung minsan palang dinalanan siya ni Alma ng pagkain, pinatakan niya ito ng kalamansi dahil alam niyo naman 'di ba? Mahilig si Claire maglagay ng kalamansi sa pagkain. At doon na nga parang nag-iba yung itsura ng pagkain. Bumula raw ito, naglutangan ng mga bulok na karne. Nangamoy masangsang din ito na para bang isdang bilasa. Natakot si Claire na baka hindi ako maniwala pag sinabi niya sa akin dahil nga kapatid ko si Alma. Kaya nilihim niya ito sa akin. Taliwas sa iniisip ni Claire, nung dumating pa lang dito si Alma, nagkaroon na ako ng hinala. Matagal nang bali-balita na aswang yung asawa ni Alma. Ito din yung dahilan kung bakit sila umalis dito sa bayan namin. At nakumpirma ko nga ito nang minsan ko siyang kinausap dito sa bahay. Tinanong ko siya kung bakit siya interesado kay Claire. Nung una sinabi niya lang na wala kasi siyang apo o kamag-anak sa lugar ng asawa niya. At sabik lang siya sa apong babae. Doon ako nagtaka dahil kahit kailan hindi naging malapit si Alma sa mga kamag-anak namin. Ni hindi siya mahilig sa mga kabataan. Bigla din ang pag-alis niya dati at ni hindi siya umuwi nung namatay ang inang at itang. Ilang dekada ang lumipas, nagbalik siya rito na parang wala lang. Bilang taga-probinsya at bukas ang isipan sa mga nilalang gaya ng aswang, may ilang panlaban o pangontra akong alam. At isa nga rito ang naisipan kong gawin habang nasa sala si Alma at magkausap kami. Lihim akong naglagay ng nakabaliktad na walis sa tabi ng pintuan at nang magpaalam nga ito, napatigil ito sa paglabas ng pinto. Tumingin ito sa akin na tila nagbago ang tono ng pagsasalita. Palabasin mo ko, Iska. Sa pagkahataong yun, muli kong inulit ang tanong ko sa kanya. Anong kailangan mo, Alma? Sabihin mong totoo. Bakit bigla kang umuwi rito sa bayan matapos ang ilang dekada? Tumalim ang tingin nito sa akin. Gusto mo malaman ang totoo, Iska? Oo, aswang ako at pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga pero hindi ako makakawala sa sumpang to hanggat hindi ko ito nasasalin sa iba. At si Claire ang magiging tagapagmana ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sindak sa sinabi ni Alma. Magkahalong galit at pag-alala ang naramdaman ko nun. Pinalayas ko siya sa bahay at pinagbantaan kung babalik at lalapit siya kay Claire. Hindi na ako magdadalawang isip. Narinig ni Claire ang lahat. Lihim pala siyang nakikinig sa hagdan. Kaya simula nun, hindi na ito lumabas ng bahay sa takot kay Alma. Pero kahit pa nga hindi na lumalabas si Claire ng bahay, hindi pa rin naging maayos ang lahat. Gabi-gabing may dumadalaw na malaking ibon sa bahay namin. At isang beses nga, nakita niya mismo na nagbago ang anyo nito habang nakadapo sa isang malaking sanga ng puno sa likod ng bahay. Kitang-kita niya raw na naging si Lola Alma niya ito. Simula nga nun, minabuti ko na lang na pansamantalang doon na lang muna manirahan si Claire sa nanay niya sa Kamaynilaan. Pumayag din naman yung tatay ni Claire. Ilang buwan ang lumipas simula nang lumuwas si Claire. Pero naging mas malala pa ang insidente ng pagkamatay ng hayop dito sa bayan namin. Kaya dumating nga yung panahon na nagbuong mga kalalakihan ng grupo na tutugi sa salarin sa pagkamatay ng mga alagang hayop. Gabi-gabi silang nagronda hanggang sa isang partikular na gabi ay nahuli nga nila sa akto ang isang malaking ibon na tila ba hinahalukay ang laman loob ng isang aso. Sinibat nila ito, tinamaan ng likuran nito. Isa nga si Tio Arnold nyo sa nakasaksi sa kung paano ito nagpumilit na lumipad pero bumagsak ito sa isang palayan. Hinabol nila ito at nasaksihan nga nila kung paano ito nagpalit ng anyo at magbalik sa pagiging tao. Sa liwanag ng bilog na buwan, nakita nga nila ang kabuuan ng itsura nito, si Alma. Hinabol nila ito at nang makarating nga sa kubo niya sa paanan ng bundok, pumasok ito at nagkulong. Pinilit nila na palabasin si Alma hanggang sa bigla na lang nangamoy usok ang paligid. At paglaon ay mabilis na tinupok ng apoy ang kubo.
Nanggaling ang apoy sa loob mismo ng kubo kaya wala silang nagawa kundi lumayo. Simula nga nun ay natigil na ang insidente ng pagkamatay ng hayop dito sa bayan. At yun na din ang huling beses na nakita ng kahit sino si Alma hanggang sa dumating kayo kagabi. At kaninang umaga nga nalaman ko mula sa kapitbahay namin na may manukan na ilan sa mga manok niyang alaga ang namatay at wakwak ang mga tiyan nito. Kaya pinahabol ko kayo kanina para sana makauwi na kayo ng Maynila habang maaga pa. Pero dahil magagabi na din at siguradong aabutan kayo ng dilim sa daan, kailangan nyo na lang ipagpabukas. Mas ligtas kahit paanong magiging biyahe nyo. Natapos nga magsalita si Lola Iska pero tahimik pa rin ang lahat. Lalong humigpit ang pagkakayakap ni Leia at Kylie sa isa't isa. Tila kabado naman si Alex at Rainiel habang tila nagdadalawang isip pa rin tungkol sa narinig nito. Napalunok din ako sa kaba. Pero agad din namang nawaksi dahil sa pag-alala ko kay Claire. Hinawakan ko sa balikat si Claire. Nasa panahon na yon ay parang naluluha na. Nagwika akong, "Huwag ka mag-alala, Claire. Magiging okay din ang lahat. Di ko hahayaan na malapitan ka ni Aling Alma." Pagpapalakas loob, nawika ako pa kay Claire. "Aba, malakas pala loob nitong nobyo mo, Claire eh." Kantsaw naman ni Tio Arnold. Nagkatinginan naman ang lahat. At tila napalitan kahit paano ng ngiti ang kanina'y mga kabado naming mga kasama. Sumapit nga ang gabi. Matapos ang hapunan, napagpasyahan namin na magbantay mga kalalakihan sa teres. Kasama namin si Tio Arnold at may dala-dala itong mga sibat na kawayan. Binigyan niya kami isa-isa. Dahil nga ron, nakaramdam kami ng kaba. Pero napalatin din naman ang tawanan dahil na din sa mayat mayang pagbibiro ni Tio Arnold tungkol sa amin ni Claire. Itong kawayan talaga ginagamit ng mga knight in shining armor eh. Diba Dylan? Biro niya pang winawasiwas-wasiwas na para bang may kalaban. Mabait at masayang kakwentuhan si Tio Arnold. Di namin namalayan na maghahating gabi na. Tahimik ang paligid at walang ihip ng hangin. Tanging mga tunog ng kuliglig ang maririnig. Humihikab ng lahat nang bigla na lang isang malakas na lagabog ang gumulat sa amin. Sa tingin ko nagmula ito sa bubong sa likod na parte ng bahay. Nagkatinginan kaming apat nila Tio Arnold, Rainiel at Alex. Kabado man ay kinuha namin ng mga kawayan. Tumakbo kami sa likod, lumingon-lingon, pero wala kaming nakita. Nagbukas kami ng mga flashlight at tinapat sa bubong pero walang kahit anong bakas ng kahit anong nilalang. Muling bumalot ang katahimikan at kahit yung mga tunog ng kuliglig ay nawala. Nang bigla na lang, mula sa kawalan, tila may malakas na puwersang tumulak o para bang kabayong tumadya kay Tio Arnold. Tumilapon nito sa pader ng dirty kitchen at tila nawala ng malay. Sa sobrang gulat namin, tatlo nila Rainiel at Alex, na estatwa kami at hindi kaagad nakakilos. Nilingon namin ang pinanggalingan ng malakas na puwersa at doon na tumambad sa amin ang isang malaking ibon. Pero sa pagkakataong yun, tao ang mga ulo nito. Binalot ng hilakbot ang buo kong pagkatao dahil sa nakakatakot na itsura nito. Akala ko sa TV o sa pelikula ko lang makikita ang ganitong nilalang pero nagkamali ako. Ilang sandali pa nga ay napatili si Alex. Ito yung tipo ng tili na kayang bumasag ng baso sa sobrang tinis. Sabay tumakbo ito papasok ng bahay. Pero salamat na din dahil doon, tila bumalik kami sa ulirat ni Rainiel. Nagkatingin kami at tila nagkaintindihan. Inumang namin ang mga sibat na kawayan sa nilalang, sabay sinibat namin ito. Mabilis itong umiwas at tila ba ginawa nitong kalasag ang mga pakpak nito. At dahil nga hindi naman talaga kami sanay ni Rainiel sa pakikipagtoo sa ganitong nilalang, sa tingin ko, wala kaming naidulot na pinsala sa halimaw. Nawawala na kami ng pag-asa. Para lang kaming nakikipagpatintero rito. Tumakbo kami at napasalampak nga sa pagod sa tabi ng walang malay na si Tio Arnold. Napansin namin na tila bumalik sa anyong tao ang nilalang habang parabang kampante lang ito sa paglalakad papalapit sa amin. Ang kailangan ko lang si Claire. Huwag na lang kayong makialam.
Garalgal na wika nito. Hindi gusto ni Claire na maging tulad mo. Galit pero kabadong sigaw ko. Matapang ka. Ikaw yung nobyo ni Claire, di ba? Hindi ako madalas kumain ng tao. Pero dahil nagpapakabayani ka, pagbibigyan kita. Muling nagbago ang inyo nito at naging isang malaking ibon. Akma itong aatake sa akin. Nang bigla na lang mula sa kawalan ay may sibat na pumailanlan at tumusok sa leeg nito. Napahiyaw ang nilalang habang paikot-ikot pa ito na naglulupasay sa lupa. Nakakapangilabot ang hiyaw ng halimaw. Parang kinakatay na baboy ang sigaw nito. Napatakip na lang kami ng tenga ni Rainiel hanggang sa pahina na ng pahina at tuluyan nang tumigil ang pagkisay nito. Tanda na wala na itong buhay. Nilingon namin ang pinanggalingan ng sibat na tumapo sa buhay ng aswang. At mula rito, naglakad ng dahan-dahan si Lola Iska. Patawarin mo ko, Alma. Pero hindi ako papayag na gawin mong katulad mo ang apo ko. Magpahinga ka na, kapatid. Naiiyak na wika ni Lola Iska. Doon pa lang kami tila nakahinga ng maluwag ni Rainiel. Sinubukan namin gisingin si Tio Arnold at sa awa naman ng Diyos ay dumilat ito. Inalalaya namin ito papasok sa bahay. Sinalubong naman kami ni Claire at Kylie ng yakap. Si Alex naman kasalukuyang nakahiga sa hita ni Leia. Sinumpong na pala siya ng hika pero naging maayos din naman ang pakiramdam niya lalo nang malaman niya na wala na yung nilalang. Pinsalamatan kaming dalawa ni Rainiel ng lola ni Claire. Napakamot ulo nga kami dahil halos wala naman talaga kaming nagawa kung tutuusin. Pero sinabi niyang sapat na daw na ginawa namin ang lahat ng kaya namin. Matapos yon, naging maayos na nga ang buong gabi at nang sumapit ang umaga, pinuntahan namin yung labi ng aswang sa likod ng bahay. Katakatakang tunaw na ito para bang kahoy na sinunog. Tanging hulma na lang ng parang kalansay nito ang natira. Hinawakan ni Claire ang kamay ko at unti-unting yumakap sa braso ko. Habang nakatingin pa din sa tunaw na katawan ng Lola Alma niya, tinanong niya ako. So paano? Tayo na ba? Tanong ni Claire sa akin. Tumingin lang ako sa mga mata nito at ngumiti. Bali alam niyo na siguro yung mga sumunod. Mabanggit ko din pala na hindi muna kami umuwi sa Maynila after nung araw na yon. In-enjoy namin yung bakasyon sa probinsya nila Claire. Ilang years ang lumipas. Sa ngayon, dito na kami nakatira ng asawa kong si Claire sa bahay nila sa probinsya. Meron kaming isang anak, si Lola Iska naman, pumanaw na noong 2016. Si Rainiel at Kylie, nagkatuluyan din. Pero si Alex at Leia, hindi. Hanggang dito na lang po ang kwento naming katatakutan ng asawa ko. Sana po nagustuhan nyo kahit paano. Salamat sa pakikinig mga kababata at God bless po sa lahat.